December 20. For the intentions of our Mass sponsors, Power Shane Sale Parts and Services, Dodi and Malu Amedo and family, Mr. and Mrs. Gerardo Sandoy and family. Thanksgiving for the gift of life, Neil Krishmar Hirado, Iluminada. Thanksgiving of young family. For good health and protection of Efenito and Rosario Toledo and family, Helen Cordova and family, Elizabeth Jalan. For the grace of healing and fast recovery of Alice Harrison, Arnulfo Pastor, Linda Asis, and Dikshu Abela. For the repose of the souls of Montserrat Delphine Riomalo Sr., Luz Viminda and Emiliano Paisan Jr.,
Dominador and Petra Sorosa, Gregoria and Felix Riumalos Sr., Augusto Salazar, Arlinda Albagayatin, Igmar Mission, Monica Ubong Larik, Agatha Lau, Jalin, the souls of those enlisted in our mass cards, and all the souls in purgatory. Ginasaulog natin karon ang Misa Aurea o kon bulawanon nga misa sanglit kay sa pagbaton ni Maria sang mensahe sang anghel nagsugod na ang pagkatao sang anak sang Dios. Para sa pagkatao sang iya anak, ginaman sang Dios si Maria. Ginpuno niya siya sing grasya. Sa nagakaigo nga panahon, ginpadala niya ang anghel nga si Gabriel sa pagbantala kay Maria sang iya mangin papel sa misteryo sang pagkaluwas. Ginaupod sang Dios ang tao sa iya buluhaton, apang wala siya nagapamilit. Hilway, kag mapainubuson nga ginbaton ni Maria ang mensahe sang anghel. Bulahan siya sa mga babae nga tanan tungod sang iya pagkamas sinulundon sa Ginoo. Palihog magtindog ang tanan, kag tingob kita sa pagkantas kag atod karantahan sa pagsugod.
Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Mga utod, kilalahon naton ang aton mga sala. Agud nga mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Tanan kita, nagakumpesar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa una-una, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Virgen gihapon, sa tanan nga maangeles ka mga santos. Kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa napatawad na ang aton mga sala, tuytuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Maluoy ka sa amon. O Kristo, maluoy ka sa amon. O Kristo, maluoy ka sa amon. O Kristo, maluoy ka sa amon. Maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Maluoy ka sa amon. Himaya sa Dios sa kahitaasan. Himaya sa Diyos sa kaitaasan, paghidait sa kalibutan, sa mga tao nga labing Diyos nun, nga maayos sing kabubuton. Nagadayaw kami sa imo, nagapangimbulahan sa imo, nagasimba kami sa imo, kag nagahimaya sa imo. Nagapasalamat kami sa imo, kay dako ang himaya nga sa imo. Ginoong Diyos kaghari sa kalangitan, Diyos nga makagagahom sang tanan. Ginoo nga si Jesu Kristo, bugtong nga anak kami gatuo. Ginoong Diyos, Cordero sang Diyos, anak sang Ama
ang mga salasang kalibutan. Ikaw ang nagawala sa ila. Ginoo kami sa imo gapadayon, kabay pa nga mahaluoy ka sa amon. Ang salasa, ang kalibutan, ginawala mo sa katarungan. Ginoo kami gapangayo nga batunon mo ang pag-ampo. Sa tuo sang amay nagalingkod ka, o Ginoo sa amon maluoy ka. Tungod kay ikaw lamang ang Diyos nga balaan, ikaw lamang ang Ginoo nga waay langan. Ikaw lamang sa kalibutan, kag sa bugos nga kalangitan. Ikaw lamang ang labing mataas, o Hesu Kristo manluluwas. Kagupod sa Espiritu Santo, nga Diyos man kag santos nga totoo. Upod sa himaya nga waay singlahangan, sang Diyos nga dalahang pan, sang tao nga tanan. Mga muyo kita, O Diyos, pagi sa pagbaton sang walay dagta nga Birhen Maria, sang mensahe sang anghel, nangin puluyan siya sang imo walay katapusan nga pulong, kag napunan siya sang kasanag sang Espiritu Santo. Hatagi kami sing grasya sa pagilog sa iya, agod nga maukod namon nga tumanon sing mapainubuson ang imo kabubuton. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesu-Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Sa tion sang katalagman, ginpabakod sang Ginoo si Haring Akas. Magabata ang isa kadalaga, kag pagatawgon ang bata nga Emmanuel. Tungod kay mangintanda siya sa pagpangapin sang Dios, pero ang matuod nga Emmanuel, amo si Jesus, sanglit kay siya, Dios kag nangin kaupod naton, sa iya pagkatao, kag tubtob karon. Balasahon gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Sadto nga mga inadlaw, ang Ginoo nagpadala sing isa pagid ka mensahe kay Akas. Pangayo ka sa Ginoo nga imo Dios sang isa ka tanda. Ayhan magahalin ini sa kadadalman sa kalibutan sang mga patay, ukon halin sa langit sa ibabaw. Si Akas nagsabat, hindi ako magpangayo sang isa katanda, hindi ko pagtilawan ang Ginoo. Tungod sini, si Isaías nagsiling, karon kaliwat ni David, pamati ka. Hindi maayo para sa imo ang pagpaugtas sa mga tao. Paugtason man bala nimo ang Dios, karon ang Ginoo mismo magahatag sa imo sing isa katanda. May isa kadalaga nga magabusong. Magabata siya sang isa ka anak nga lalaki, kag pagatawgon siya nga Emmanuel. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo
magasulod, siya ang hari sang himaya. Ang Ginoo magasulod, siya ang hari sang himaya. Ang kalibutan kag ang tanan nga yara sa iya, iya sang Ginoo, iya man ang duta kag ang tanan nga nagakabuhi sa duta. Iya ini gintukod sa madalom nga mga tubig sa idalom sang duta. Ginpasad niya ang iya mga sadsaran sa kadadalman sang dagat. Ang Ginoo magasulod, siya ang hari sang himaya. Sino bala ang makataklad sa bukid sang Ginoo? Sino bala ang makasulod sa iya balaan nga templo? Ang may matinlo nga binuhatan kag panghuna-huna, nga wala nagasimba sa mga Diyos-Diyos, kag wala nagasaad sang kabutigan. Ang Ginoo magasulod, siya ang hari sang himaya. Pagabendisyonan siya sang Ginoo, kag ang Dios nga iya manluluwas. Magapakilala nga wala siya sing sala. Amo ina ang mga tawo nga nagapalapit sa Dios, nga nagapalapit sa atubangan sang Dios ni Jacob. Ang Ginoo magasulod, siya ang hari sang himaya. Ang Ginoo magasulod, siya ang hari sang himaya. Ang Ginoo yara sa inyo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo, suno kay San Lucas. Ginpadala sang Dios si Gabriel nga anghel didto sa banwa sang Galilea nga ginatawag Nazaret. Ang anghel may dala nga mensahe para sa isa ka ulay nga dalaga nga kalasalon sa isa ka tawo nga ginhingalanan kay Jose nga kaliwat ni Haring David. Ang ngalan sang dalaga amo si Maria. Ang anghel nagpakita sa iya kag nagsiling, "Magkalipay ka, ikaw nga labing nahamutan, ang Ginoo yara sa imo." Sa pagkabati ni Maria sa ginsiling sang anghel, natublag gid siya
kag nagpalibog kun ano ang kahulugan sang ginhambal sang anghel. Nagsiling ang anghel sa iya, "Hindi ka makahadlok, Maria, kay nahamutan ka sang Dios. Yari karon, magabusong ka, kag magaanak sang isa ka bata nga lalaki, kag pagahingalanan mo siya kay Jesus. Mangindako siya kag pagatawgon nga anak sang labing makagagahom nga Dios. Ang Ginoong Dios magahimo sa iya nga hari, subong sang iya amay nga si David, kag manginhari siya sing dayon sa mga kaliwat ni Jacob, kag ang iya ginharian wala sing katapusan." Si Maria nagsabat sa anghel, "Ano ang pagkahimo sini kay ulay ako nga babayi?" Ang anghel nagsabat, "Ang Espiritu Santo magakunsad sa imo, kag ang gahom sang Dios magalikop sa imo. Tungod sini, ang balaan nga bata nga mataw sa imo, pagatawgon nga anak sang Dios. Dumdumabala ang imo paryente nga si Elizabeth, bisan tigulang na siya kag bawas, nagabusong na sing 6 kabulan sang isa ka bata nga lalaki. Kay sa Dios wala sing bisan ano nga indi mahimo." Si Maria nagsiling, "Alagad ako sang Ginoo, kabay nga matuman ini sa akon, suno sa imo ginsiling." Kag ang anghel nagbiya sa iya. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Ikalima nga adlaw kang Misa de Gallio, kumusta rin kita sa tilad? Ano ko no? Alive. Nagakabatsag ng balakang kakapoy o kung strong pa rin for the Lord? Strong pa rin for the Lord. Ikalima na nga adlaw, sa tunga-tunga rin kita kang aten nobinaryo, kagang aten pagpamalandong nagapadayon. Sa kinaandan nga selebrasyon kang simbahan, ang ikalima nga adlaw kang Misa de Gallio ginatawag nga Misa Aurea, kuon kang aten nga introduction kaina. Halin sa Latin nga aurea o kun aurum, nga kun sayuron bulawan o kun bulawanen. Andyang misa gintawag bulawanen nga misa. Andet nangin bulawanen adyang misa. Bakit naiiba siya sa lahat sa siyam na mga misa ng Misa de Gallio? Ano ang naghimo kadyang misa nga bulawanen? Kang high school pa ako kauna, kagwara pa ako kahangop kadiyang mga selebrasyon bahin sa liturhiya ng simbahan. Kada gali ginahambal nga Misa Aurea, nagasagap ako, wala may ihalad nga bulawan sa misa. No? Hay tungod niya ginatawag nga bulawanen nga misa. Mga kabugtuan, kagabi, nagtipon ang duro nga mga tao sa Binerayan Stadium, kagang iban nagfollow online kang pinakabahol nga event sa probinsya, ang pagpili kang bag-o nga linay kang antike. Nakatutok ang lahat sa paligsahan ng mga dalagang magnanais makakuha ng korona at makamit ang titulong linay kang antike. If you follow online, ang daming mga comments, kaliwat kanan ang mga sinasabi. May negatibo at may positibo. Feeling mo, nandoon ang lahat nakatutok at ang takbo at ang kahihinat na ng Pasko dahil lang sa linay kang antike. Kabii, samtang ga-browse ako kang akin nga Facebook, halin sa may nga gimisahan sa Misa Delem, Jesus, gabararak lang ang comment, no? May mga sa group chat pa. Kung ano na lang rin niya komento bahin sa linay. Sino ba itong mga linay? Hindi ho ba mga dalagang, ewan ko lang kung ano talaga ang mithi sa buhay at kung anong ganap sa buhay. Naliiba ka na, napurutan lang kandang mayor kagandang SB. No? Pero, antes pa man ang mga linay kang antike, more than 2,000 years ago, ang kalibutan nakasentro din sa Sangkadaraga.
sa sangkalinay nga amo si Maria. Nagmangin bulawanen adyang misa mga kabugtuan, tungod kang presensya ni Maria sa plano kang Dios nga pagluwas sa tao. Ano ang mga punto nga aton mapamalandungan sa diyang misa aurea? Una, kuon man kang aton ebanghelyo kung nakapamati kamo kaina, sa plano kang pagluwas kang Dios, ginimaw kang Dios ang tao bilang katimbang sa diyang anang hirikoton. Kuon kang ebanghelyo, ang anghel nga si Gabriel may dala nga mensahe para sa isa ka ulay nga dalaga nga ginhingalanan kay Maria. May dalang mensahe ho ang anghel para kay Maria. Para ano at para saan? Upang maisa katuparan ang plano ng Diyos, pinili niya si Maria upang maging kasama at katuwang sa plano na pagliligtas ng Diyos. Bakit hindi lang ang Diyos ang mag-isang isa katuparan ang planong pagliligtas? Kung pilosopo kita, masabat kita siguro nga, ti Diyos naman raandat ng inanglan pa katao, sarangan kang Diyos nga luwasen ang kalibutan kung gusto na, andat nagtawag pa katao, nagpili pa kang tao, agad niya magtimbang ka na. Nakakalimutan ho natin mga kapatid, na ang kasalanan ay gawa ng tao. Ang kaguluhang namamayani sa puso ng tao at ang kamatayang pumasok sa mundo ay gawa ng tao, hindi gawa ng Diyos. Ginbuot kang Diyos, nga tungod kay ang sala, padihot kang tao sa kalibutan, paagi man sa pagpartisipar kang tao, ang kaluwasan mapatigayon. Ay ti, aten sala, aten himo, ang pagluwas, kinahanglan man magpartisipar kita. Gani ana ginpili si Maria, kagintugruan kadyang mensahe kang anang plano para sa kalibutan. My dear brothers and sisters, no one is exempted in God's plan of salvation. Ang kada isara kanaton gintawag, agad magpartisipar, kag magtugyan kang kaugalingan parehas kay Maria, agad andyang mga plano mapatigayon. Kamo bala mga kabugtuan, kita, ako, kabahin sa diyang plano kang Diyos. Ginpili kita, gintawag, kag dapat magpaambit. Yung sisaan natin ating kaugalingan, are we open to receive God's presence sa atin kabuhi? Ikarwa nga punto, manhaw si Maria ginpili, manhaw si Maria gintawag, manhaw si Maria ginkahamutan, suno sa ginhambal kang anghel, magkalipay ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Si Maria mga kabugtuan ginpili kang Dios, tungod hay tana napunan kang grasya kang Dios, kag tungod ka diya ang Dios ridyan sa anang kabuhi. Manhaw ginpuno tana kang grasya kang Dios. Tungod ay si Maria nagmangin bukas sa Dios sa anang kabuhi. Nabatyagan ni Maria nga ang gahom kang Dios hindi magmangin mabinungahen, kun ang mga tagipusuon kag huna-huna kang tao hindi handa kag bukas sa pagbaton kadiya sa anang kabuhi. Kapag nakapinid po ang pintuan ng mga puso at isipan, wala ring pagbabagong magaganap ang Diyos sa atin. Ang pamangkot, bukas mambala kita sa pagbaton kang Diyos sa atin kabuhi. Bukas mambala kita sa pagbaton kang plano kang Diyos sa atin kabuhi. Abi, brabalikdahan yung ingad yan sa wala kag sa tuo nga nagatrutuyayo. Lantawa, ha? Daw buta man ta grasya ng itsura, o kon daw nagapangampo kang grasya. Ano anang itsura? Nalik itsura na, daw makaluluoy kag ang anang atimsong, ibigay mo na. Wala pa rin ang aming Christmas bonus. Ibigay mo na, wala pa rin ang aming 13-month pay. Puno gid man kagrasya ng itsura? O kon bahaw Ginoo Father, anang itsura daw na disgrasya. Dapat puno kita kang grasya. Bay, kalimaran diyang adlaw. No?
Ura pangiti mo nakabaton kang grasya kang Dios, no? Bisan magagmay kun halin sa Dios, grasya riyan. No? Bisan gamay nga kalipay kun halin sa Dios, grasya riyan. Ikatlo nga punto mga kabugtuan, tenged hailangin bukas si Maria sa pagbaton kang plano kang Dios, ang Espiritu Santo nagkunsad sa iya, kag ang gahom kang Dios naglikop sa iya. Napunan kang Espiritu Santo si Maria, kag ang gahom kang Dios yara sa iya. Kung si Maria ay napapala ng Espiritong Banal ng Diyos, dahil niyakap niya kahit mayroong alinlangan at agam-agam ang puso, ang mga plano ng Diyos, kinusa ni Mariang maging kabahagi at maging katuwang ng Diyos. Dahil hindi ang kanyang sarili ang nasa kanyang isipan at kaluluwa, kundi ang Diyos at ang kanyang kapwa. Kung kita buta kang gahom kang Diyos, nagadihon ya ka natin nga magmangin katawhan nga may tagipusoon kag kabalaka para sa iban. Sa diin nahamtang ang aten tagipusoon. Sino ba lang ginasagap kag ginakalangkagan kanyang aten mga tagipusoon? Kung kukabii sa tigbalwa, kung sino ang imong gina-welcome kada aga, ti amurang nagasilid sa imong balay, amura nagasilid sa imong tagipusoon, amura nagasilid sa imong kabuhi. Gina-welcome mabala natin ang Dios kada adlaw pagbugtaw natin sa aga. No? Nali karon pag uli ninyo halin dyan sa simbang gabi, makita mo yung mga best of enemy rugtos tubang balay niyo, kuto ginawa mo, muyayaw timo. Nang LY ka, LY, nang linti yawa timo. Pardon me of my words. Sino imong gina-welcome sa aga nga diya? Ang linti kag ang yawa na. Ura mo gina-welcome ang Dios sa imong kagalingan. Paano kita punon kang Espiritu kang Dios? Kang diyang gahom kang Dios. Kung kita mismo hindi makakilala kang diyang Dios sa aten kabuhi. I'm sure ang iba, ura kabarangon ka diya ay anon oras nag-uli alin sa binirayan. Ang iba nagpamulaw, tingid siyang nanari-sari ng mga party. Pero sinugid man balang atin gina-welcome sa diyang mag-aabot nga Pasko. Kag ano bala diya ang magatubo ka natin kung ang diyang atin nga gina-welcome, ginapaabot, amo ang Ginoo sa atin kabuhi. Ikapat, amo ang tanan may katumanan, tungod siyang paghuod ni Maria nga hilway. Yari ang ulipon sang Ginoo, matuman ini sa akon, suno sa imo ginsiling. I am the handmaid of the Lord, let it be done to me according to your word. Maganap nawa ang iyong salita. Sa kalabanan niya, bes, mga kabugtuan, kaninong salita ang malimit nagaganap? Kaninong salita ang malimit sinusunod? Kaninong mga salita ang madalas natin sinusunod? Ana bala kang Dios o kung aten kaugalingan? Kung kaisa si nanay magambal, ako ang reyna sa balay. Hindi man magpapirdi si tatay, sabat man si tatay, ako ang hari kang balay. Pag-abot ng mga kabataan, kung mga kabataan, kami ang mga gahod sa balay. Wala tayo may mapapirdi. Ha? Ay, bisan pa sa sugid, kung kaisa patayog-tayog nga tupa kasugid, wala tayo may mapapirdi. Maganap nawa ang aming mga salita, hindi maganap ang iyong salita. Pero ang hangkat ka natin kang ikapat nga punto, si Maria hiluway nga naghuod sa Dios, hiluway nga nagsunod sa Dios. Ang paghuod ni Maria, huod na para sa kalibutan, para sa Dios. Huod kang tagipusoon, agad ang handom kag plano kang Dios mapatigayon. Anjang huod ni Maria, naghimo kanjang misa nga bulawanen. Ang jang huod ni Maria, naghimo kang kalibutan kang tao, nga takos magbaton kang kaluwasan. Mga kabugtuan, kung kang gabiho, nagkakanda, ugaga ang lahat sa linay, anong kaya ang totoong maituturo nito sa atin?
May manami baladya kag makaluluwas nga daraka natin. Kung ang dami nating comments at mga reklamo sa linay, sa kanyang adlaw, labaw pa sa tanang mga linay, bisan pa sa linay kang antike si Maria. Si Maria ang matuod nga huluwaran, tungod ay warata na nagsagap kang pagdayaw, pero gindayaw hindi kang tao, kundi kang Dios. Warata na nagsagap kang korona o kun kang kadaragan, pero nadaeg na ang tagipusoon kang Dios, tungod kay tana ginkahamutan kang Dios, ginpuno kang grasya kang Dios. Warata na nagsagap kang popularidad, fame o kon fans club o kon ang pagpasidungog, pero tana ginpuno kang grasya kang Dios, tungod hay tana may pagpaubos nga nagahambal. Alagad ako sang Ginoo, matuman initanan sa akon, suno sa imo ginsiling. Huluwaran si Maria. Modelo natin si Maria, pero labaw sa tanan. Pasalamatan natin si Maria sa kadiyang adlaw. Tungod kang anang paghuod sa Dios, gintugro ka natin kang Dios si Jesus. Amo di ang bulawanan niya misa. Sa paghuod ni Maria, that simple yes, that little yes of Mary, ang tanan na isa katuparan, ang tanan na tuman, tungod kang hanang paghuod para sa Dios, para sa kalibutan. Kita bala mga kabugtuan, sa diin ang atin huod para sa Dios. Nagmangin masinhulundon mambala kita sa Dios, ka magkuon, alagad man ako kang Ginoo, matuman sa akon ang suno sa imo ginsiling. Bulawanan ang diyang misa tungod kang paghuod ni Maria. Ikaw, ako, kita mga kabugtuan, san o kita maghuod it sincero sa Dios kag sa atin isig katahaw? San o kita maghuod? San o kita maghigugma? San o kita magkabalaka? Amen. Hinigugma nga mga kauturan, mga muyo kita, nga sundon ang aton iloy nga si Birhen Maria, sa masinulundon kag mapainubuson nga alagad sang Dios. Mga bahay kita sa amay, si madako nga pagsalig, kag aton isabat, sa tagsa ka pangamuyo, Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Ginoo, tuy-tuy ang mga lamharon, agod nga kaangay ni Birhen Maria, mangin maayo sila nga tagpalamati sa imo pulong, kag masinulundon sa imo pagbuot. Mga muyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Ginoo, lugpaya ang mga nahalitan sa mabugat nga balatian, ang mga masakiton, ang mga nadulaan sang paglaom, kag ang mga ginahingabot tungod sa ila katampad sa ebanghelyo. Luwas sa sila paagi sa gahom ni Kristo nga amo ang Emmanuel, ang imo presensya sa tunga namon. Mga muyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Ginoo, ayuha ang dili paghiusa sa pamilya, agud magbinuligay ang tanan nga mga tumuluo sa pagpabaskog sang pamilya, paagi sa paghigugma, pagpatawad, kag pag-alagad. Mga muyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Ginoo, buksi ang amon hunahuna sa pagkilala kag pagsikway sang sala nga mga impormasyon nga ginapalapnag sa mga trolls kag mga vloggers nga buot magpatalang sa amon. Mga muyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Ginoo, batuna sa imo ginharian ang amon mga pinalangga nga nagtaliwan na, lugpaya ang mga nagapangasubo tungod sang ila pagtaliwan. Mga muyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Sa kahipos sa tanibungat sa Ginoo at ang personal nga mga intensyon at mga pangamuyo, kagatan mandumduman ang mga katawan niya aton yung promesa niya pangamuyuan sa diyang santos nga misa, ilabi na gid mga nagasaulog kang andang kaadlawan kag anibersaryo sa kadiyang nga adlaw.
Ginoo, itugot nga dili gid kami mahamulag sa imo, kay sa imo ang amon kabuhi, kalipay kag kaluwasan. Ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Magpangamuyo kamo mga utod agod ang akon kagang inyo sakripisyo, mahamutan unta sang Dios Amay nga makagagahom sang tanan. Patunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa katayawan kag kahimayaan sang iyang ngalan.
sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, tamdasing maluluyon ining pinasahi nga sakripisyo ni Kristo. Agud sa amon pag-ambit sa sining misteryo, mabaton namon ang mga grasya, nga amon ginakalangkagan sing may pagtuo kag paglaom. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo, o Ginoo Santos nga may, gamhanan kag walay katapusan nga Dios, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang iya pagkarigin bantala sa mga propeta, ang iloy nga ulay nagulat sa iya sa di masaysay nga guhugma. Si Juan Bautista nagbantala sang iya pagabot, kag nagpakilala sa iya sang yari na siya. Sa iya gugma si Kristo nagapuno sa amon sing kalipay, samtang nagaaman kami sa pagselebrar sang iya pagkatao. Agud niya kun magbalik sa liwat, iya kami makita nga nagapulaw, nagapangamuyo, kag nagadayaw sa iya sa dako nga paghilinugyaw. Ganiupod sa mga angheles sa mga arkangheles, kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit. Nagaamba kami sing walay untat sang kalantaon sang imo himaya nga nagasiling. Santo, Santo Dios nga labing santo, Ginoong Dios ang bugos nga kalibutan, ang langit tagduta, puno sa himaya mo, mabuhay ang Mesiyas, ang tanan-tanan. Kayawon ang nagakari sa ngalan mo, sa ngalan mo, O Diyos, nagamon Ginoo, mabuhay ang Mesiyas, ang kalibutan, mabuhay ang Mesiyas, ang tanan-tanan. Santos ikaw nga tuod, o Ginoo, kag tuburan sa tanan nga pagkasantos, gani padalang imo Espiritu sa pagpasantos sining mga dulot, agud nga mahimo ini para sa amon, nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga iyagin baton sa kinabubuton, iyagin kuha kag pamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, kag iya inigin panagtag sa iya maging tuton-an nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag magkaon sini, kay ini amo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos sang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag iya inigin palibot sa iya magintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag mag-inom sa sining kalis. Kay ini amo ang kalis sang akon dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala.
himua ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Agi sa imo krus kag pagkabanhaw, ginhilway mo kami. O manluluwas sa kalibutan, luwasa kami. O luwasa kami. Gani o Amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi, kag ining kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sa handumanan, sa pagkamatay kapag kabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig ang mga takos sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himpita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon Obispo nga si Marvin, kag sa tanan nga mga kaparian. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkabiyan, batuna sila sa pagtan-aw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga yari diri nagatambong, agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka magimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Birhen Iloy sang Dios, upod kay San Jose nga iyabana, upod sa mga apostoles kag martires, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Hesukristo. Paagi kay Kristo, upod sa iya kag dira sa iya, ginahatag sa imo Dios Amay, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dengeg kag himaya, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen, amen, tungod kay ginsugo sa aton manluluwas, mga muyo kita sing medako nga pagsalig suno siya gintudlo sa aton. Amay namon nga yara ka sa mga langit, dayawon ang imong ngalan, umabot na kasalan sa amon, kag dili mo kami pagdaog sa panulay, Ginoo.
Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan. Hatagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Kag palig-o na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. Imo ang ginarian, ang gahom kag ang himaya sa mga tuig, sang mga O Ginoong Jesucristo, ika nagsiling sa imong mga apostoles, ang pagidait ginabilin ko sa inyo, ang akon pagidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sang imo simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing pagidait kapag iusa. Ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Ang pagidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo tanan. Kagyara man sa imo. Magatagay kamo sing pagidait. Mga kauturen, yari si Ginoong Jesus ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan ang maginadapit sa sining bangkete sang kordero. Ginoo dili ako takos nga magsulod ka sa akong tuluyan, apang imit lang lamang isa kapulong ka mag-aayong akong kalag. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally,
come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Sa paglirag, katumanan sang panaad, ang kaluwasan sa muna ihatag. Magkari ka na risang katarungan, idangat sa munang imong kaluwasan. Hindi ka magdugay pa, o Ginoo, nagakalangkag ng imong mga tao. Ama na ng iya nga dalan, nga iya karon nga pagagyan. Talikdi ang mga kalainan, itipon ang katarungan. Amo ini ang pagpaabot nga matuod, pagluwas ang iyang piniling pungsod. Amo ini ang nagkadapat nga himuon,
agud matud nga misiya aton maangkon. Makari-kari sang katarungan, idangat sa Ginoo kaluwasan, hindi nga matugay pa o Ginoo, nagakalangkag ng iyong mga tao. Amana ng iyang adalan, mayang karon nga pagagyan, kaligtig ang mga kalainan, itipon ang katarungan. Mga muyo kita, o Ginoo nga amon Dios, dampigi ang imo langit nun, sang imo langit nun nya gahom, ang imo mga ginpakaon sang langit nun nya mga bugay, agud paagi sa grasya sining sakramento, makakugyaw kami sa pagidait, nga nagaykan lamang sa imo. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Magahalad kita kaambahanan sa atin Iloy, Birhen Maria. Durugid niya, salamat sa inyong pagpakigbahin sa diyang santos nga misa. Salamat sa atin ng mga ministries, Ministry of Altar Servers,
Ministry of Lectors and Commentators, Ministry of Liturgical Music, ang pangunahan ta aton nga fala. Kag kaninyo tanan durudurugid niya salamat. Mga kabugtuan sa Rumaan, December 21, 2023, ang community kang St. Peter's Seminary makapakig-imaw ka natin sa Santos nga Misa. Kapag katapos kang komunyon, sanda magatuguro kang andang harana o kung nga caroling ka natin, papangayo kang anyong kaalwan, kabulig, para sa andang padayon nga suporta finansyal sa andang formasyon sa pagkapari. Ti ang mga seminarista makapakig-imaw ka natin ridya sa Rumaan. Ti palihog, dara-dara ka extra sa Rumaan. Agad niya, may itugro kita sa aton mga seminarista. May magalibot man sa Rumaan, sa aton nga collection for andang sa andang pagpangaruling during nga nagakanta sanda kag siguro makapanagta kita kasubre sa Rumaan antis ang misa para sa aton nga seminaryo. So palihog lang ang inyong nga suporta. Sa nagapadayon ang 5 ka adlaw nagabuhin aton balde, no? Di natin pagliputan mga kabugtuan isang balding pamasko para sa kapwa. So we roughly need 250 mga buckets para sa atin nga gift giving sa praabuton nga Christmas Day, December 25. Ti padayon pa kami nga nagapanuktok kaninyo agad niya matupad, agad niya mapadayon, mapatigayon adyang plano kag adyang atin nga pagtugro kang atin nga tagipusoon para sa Pasko sa atin isig kitao. Ti ang Mensa Domini bukas pa, kabay pa nga makatipon pa kita kag may maarabot pa financially hasta sa December 23. Kaya pagka December 24, they have to prepare everything and pack everything para sa December 25 natin nga gift giving. Durugid niya, salamat. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan. Ang Amay, kagang Anak, kagang Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa kalipay kag sa pagigugma. Tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.